Sa buhay, pag hindi para sa atin, maraming hadlang yan. Maraming makikita mong mali, maraming hindi karapat-dapat. Binibigyan ka ng mga signs ni Lord. Kapag tinuloy mo pa, baka hindi mag-click at hindi maging successful. Katulad nitong vlogging, hindi siguro ito para sa akin. Pandemic times nung nagsimula ang professional mode ni Facebook. Nag-on ako agad, may viral agad na video, ang kaso nga lang hindi sa akin. Kinuha ko lang sa isang content creator din. Umaabot siya ng more than 3 million. Simula noon, na-invite agad ako sa stream ads and reels ads. Hindi pa madali na detect ni Meta noon kaya na-monetize agad ang profile ko. Ang swerte ko, diba? Hehehehe. Simula noon, kuha na ako ng mga videos sa ibang creators and ina-upload ko sa profile ko. Every hour ako nag-u-upload. Mga ilang weeks lang nagulat ako ang green na dashboard ko naging pulang-pula. Oo, nagkaroon ng violations ang account ko. Grabe ang stress ko nun, hindi makatulog sa kaiisip ng paraan. Sabi ko sa sarili ko dito na kami makakaahon sa utang. Ang laki pa ng bigayan ni Meta sa earnings. Since hindi makapost at walang earnings dahil may violations, gumawa ako ng page. Nagsimula from scratch. Mga original videos ko na ang in-upload ko sa page. From 0 followers, binuild ko. Nakapag-appeal ako kay Meta doon sa profile ko at laking tuwa ko na approved. Simula noon naisip ko na mga original videos ang i-upload ko. Mga videos ng anak ko, mga videos namin, basta random videos lang. Ang problema lang, hindi ako magaling sa editing. Free pa noon ng CapCut, wala pang bayad. Kaso nga lang, hindi ako ganun ka-creative, may ka-imaginative, kagaling maggawa o mag-edit ng video. Kaya ang ginagawa ko kung ano-ano lang ina-upload ko na hindi ko alam, lumampas na ako ng limitasyon ko. Nakalimutan ko na professional na pila ang trabaho. Dumating na yung point na nagagalit na yung pamilya ko, kinakahiya na ako. Doon ko lang na-realize na baka nga sumubra na ako. Ang sa isip ko lang ang kumita ng pera dahil nga lubog sa utang. Dito ko naisip na basta ang dami mong problema, gulong-gulo na isip mo, wala na sa tama ang pinaggagawa mo. Ang liit pa ng views at sobrang hina ng earnings dahil nga hindi ganun masyadong ka-attractive ang video ko. Year 2023, nagkaroon ako ng depression and anxiety. Grabe ang taong ito. Magkasunod na taon na nanganak ako. Mas lalong nalubog sa utang. Nagkasabay pa na nagsimula na ang sakit ng father ko. Wala pa trabaho mga kapatid ko. Kaya ako lang ang inaasahan na magsuporta. Dito ako napasok sa mga online pautang apps. Grabe ang pinagdaanan ko. Lalong na-depressed dahil sa tapal-tapal system na yan ng mga pautang online. Grabe talaga ang pinagdaanan ko, di ko alam na mga scams pala mga to. Imagine ang nakalagay doon 1 month babayaran, pagkatapos kapag nakuha mo ang pera 1 linggo lang pala at napakalaki pa ng interest. Grabe nagkasandamakmak na mga problema. Nakailang balik kami sa ospital para sa pagpapagamot ni father at may 2 babies pa ako na kailangan ng gatas kasi nga nabuntis ako 3 months pa lang yung isa. Gulong-gulo na isip ko. Buti na lang okay pa ang pamamasada ng asawa ko, may kinakain pa kami araw-araw. Ilang harassment ang natanggap ko mula sa mga tawag kasi hindi ako nakakapagbayad. Dahil nga ang akala ko na 1 month ay 1 linggo lang. Wala pa akong pambayad. Di ko alam kung saan ako kukuha, i-report at ipopost daw nila ang mga valid IDs ko. Paano na ang trabaho ko, ang dignidad ko. Tulala na lang ako maghapon, grabe talaga. Napabayaan ko ng mga anak ko. Grabe yung mga salit na natatanggap ko sa mga tawag. Sobrang stressed. Pagkatapos ng tawag magte-text na naman na bagong app at nag-offer ng utang kay Grab na naman ulit para pambayad doon sa malaking interest. Naulit ng ilang beses hanggang sa lumubo ng lumubo. Nakapag-loan ng cash loan sa Home Credit, Tala, Bilis, Tonic Bank at marami pang iba. Ang ginawa, nag-reloan ako sa bangko. Halos lahat ng nakuha sa bangko na 100k na ubos lang sa bayad sa mga OLA. Hindi ko nabayaran ang mga legit na app katulad ng Home Credit at Tonic Bank. Until now, hindi pa ako nakakapagbayad. Sira na ang pangalan ko. Pero di ako pinabayaan ni Lord, nakasurvive ako. Kaya nga 30s pa lang ako, yung mukha ko parang 40s na. Okay lang, importante i-survived and buhay pa. Ngayon nakikipagsapalaran dito sa page ko na matagal na din monetized. Siguro nga di ito para sa akin na vlogging, may viral nga na original content, pero ang dami naman galit, hindi nakakatuwa. Ang dami ko nang pinasok na mapagkakakitaan lang. Nag-apply na ako sa mga online jobs na isi-scam lang.